Ayan, again, good morning. So, I think 30 students, 33, total of 33 students dito sa 4106. So, waiting. Let me confirm if sino yung class representative ngayon ng 4106. Si Hannah pa din. So, Hannah, may um, PPM ako sa'yo sa Google Chat. So, yun yung class attendance list natin. Okay. Then, kasi ayan, if mag-roll call ako isa-isa, since medyo last week hindi ko kayo na-meet, okay, medyo madaming hours yung nawala, di ba? Since one day yung magkasama na sa isang day yung lecture at lab natin. So, PM ko sa iyo yung class attendance list to check, di ba? Kung sino yung mga wala today. So, kindly mark letter A na lang dun sa mga student na wala. So, yung ibang present, so leave it blank. Okay. So, forward ko sa iyo maya-maya yung class. So, pero para hindi na ako mag-roll call isa-isa na para hindi na mag-consume ng time. So, wait. Yes. Yes. Ah, Google Sheet. Parang tinitingnan ko na ng oras. Ay, wait lang ha. Wala ko lang, sir. Demek. Parang si Sir Jones kukuha na rin ng ethics. May iba na lang. So, ayun, since si Hannah yung may access with the attendance. So, wag niyo na ma-flood si Hannah ng pa-attendance ako. So, ayun, bawal magpa-attendance nang wala sa meeting. Okay, so kahit tropa pa kayo ng class at ni Hannah, diba, or best friend, so bawal, diba? So, that is a falsification of documents. Okay? So, ayun, wag niyong i-flood si Hannah na hindi kayo naka-attend ng meeting since siyang may access. Ayun, so so I know na may mga students na gano'n. I know sa ibang sections may mga cases na nagpapa-attendance kahit wala sa klase or sa meeting. Okay? So, yun, ginagawa ko lang yun kasi nga, if, yun nga, since naghahabol tayo ng time, yung class rep muna yung mag-check. Pero if may, may tracker naman daw, yung attendance tracker, di ba? So, if ever naman na may time tayo, so isa-isahin ko din siya. Isa-isa ako mag-roll call. Okay. So, ayan. So, may tracker naman siya. So, yun nga lang, sa dami na nag-document sa akin, hindi ko na siya maintindihan yung tracker. So, yan, si class rep. So, thank you, Anna. So, wait lang. Sis, i-respond lang. Send ko sa'yo, then respond ko lang din kay Sir Demeke. Medyo mahal ka din. So, I think wala pang si Hannah.
So ginawa ko ng editor. So, so wait lang ha, respond ko lang ang surgeon. Pa-wait lang ng kaunti. So assist ko lang ang surgeon. Hindi na natuloy, nasa CR. Paano? Hindi na tayo mo ba? So yan, sige. So yan, thank you for waiting. So ayan, tracker na, ito-tracker naman si Hannah. So check, ayan, check naman yata dun sa attendance tracker, sino yung, ano yung oras nag-join yung student and if nawawala ba siya dun sa meeting. I think na-check din yung percentage, di ba? Kung gaano nag-stay sa meeting yung student. Okay? So, ayun. So, check na rin sa latter part ng ating meeting. Okay. So, yan, thank you, Hannah. So, let's proceed. I think, tama ba? Nag-course introduction na tayo last week.
Yes, di ba? Tama. So wala pa tayo, hindi pa tayo nakakapag-proceed sa chapter 1 or hindi pa na-discuss yung chapter 1. Tama ba? Yes, okay. So yun. So yun nga, since saktong walang pasok yet or last Tuesday is nawala na pasok due to bad weather, diba? So ayun nga. Yun nga lang ang mahirap pag yung lecture at lab ay magkasama sa isang araw, di ba? Talagang pag nawala ng pasok is talagang iwan yung section na yun. So yung ibang section naman, meron, tapos na kami. Yung iba kong handle ng fourth year as completed na kami with the chapter 1. So, ayan. So medyo madami-dami tayong i-discuss or hahabulin for this meeting. Okay, so ganun pa din. Alam niyo naman na naging handle ko na kayo before, diba? So please take notes. Paki-jot down mga important points na sasabihin ko during the discussion na wala sa PowerPoint. Okay, so more likely, ganun pa din yung mga questions natin sa mga quiz or exams is may mga scenario based or analysis questions. Okay, so mag-jot down. Okay, so ganun pa din, random pa din akong magtatawag ng student if may time pa. And that will be graded naman or that will be part naman of your class participation. Okay. So, ready na ba ang everyone for our chapter 1? Si Joshua, yung iba. Micaela, Mark, Ana, Sabina, yung iba. Gising na ba? Ayan, Ryan, Sinadris. So, I hope, ayan. So, sabi ko nga, Hana, ito pa, ganun din. So, implement natin yung, if tinawag ko, if may mga quick recitations or tinawag ko during discussion and walang sumagot or walang any response or kahit chat man lang dito sa meeting natin. So, that will be marked as absent kahit nasa meeting siya. Okay? So, ganun. If wala akong narinig na any response or nakita and so she or he will be marked as absent. So I think ganun din yung ibang instructor, diba? So yeah. So thank you. So ayun nga. So I hope na 9 a.m. diba before lunch. Medyo ready na. I think sa ganitong oras nakapag-breakfast na ang lahat. So let's proceed with the discussion on cybersecurity frameworks and mga Philippine cyber laws. So based on the course intro, this will be our first topic. So ano ba yung tinutukoy ng mga cybersecurity frameworks? Diba? More likely, ito yung mga global cybersecurity frameworks. So alam naman natin na hindi lang dito sa Philippines, may mga IT companies and IT organizations. Diba? Alam naman natin yung mga IT projects, visible din siya or located din siya in different countries, globally, worldwide, di ba? So, yung mga organizations, nag-come up sila sa mga different cybersecurity frameworks para yung mga organization, kahit nasa iba't ibang country sila, align sila doon sa mga policies na pinapatupad ng mga cybersecurity frameworks, di ba? So, para organized, para may mga standard silang sinusunod. Kahit ibang different companies, different country, so meron silang iisa na cybersecurity framework na sinusunod. Diba? So alam naman natin na yung mga data na hinahandle ng mga companies is nagiging mas sensitive over time. Nagiging mas confidential over time. So dapat nag-aalin tayo or sumusunod tayo sa mga policy, mga concept and principles and frameworks when it comes to cybersecurity. Diba? Kasi sabi ko nga, may nakukulong, di ba? May nakakasuhan and may mga fine or penalties kapag yung organization or yung company or kahit kayo, di ba? Since may mga client kayo on your capstone, so baka gamitin yan ng mga client ninyo. What if di pala ganun ka-secure yung system na and na-compromise? For example, ang ina-handle na data ng client nyo is mga financial data or mga confidential data and na-compromise siya over time kasi nagkulang yung security niyo. So, as a developer, di ba, ng project nyo,
baka makasuhan o magka-penalty pa kayo. Diba? That's why sabi ko nga, wala namang hindi ligtas yung mga ignorante sa batas kapag nakasuhan sila. Diba? Walang ligtas sa batas. So kahit hindi mo pwedeng i-reason, hindi po ako aware, hindi ko po alam yan. Hindi ko po alam na may batas po pala sa ganyan. Hindi mo naman pwedeng i-reason out na gano'n. Okay? So that's why, ayan, mahalaga to para maging aware kayo. Since kayo ay may client na on your capstone, di ba? Baka may mag-raise ng concern na pag ginamit na ng system is nagkalabo-labo. Baka nga working and functional yung system, pero na-compromise naman yung data in the long run. Di ba? So, sana wala namang cases na gano'n. And sana, if ever na i-deploy siya or gamitin siya ng mga client ninyo, diba? Aware sila dun sa capability or yung features na meron ang system. So kindly inform your clients kasi, sir, ganito lang po yung mga username, password lang po yung security feature ng app na to or ng system na to. So kung gusto niyo pa po siyang gawing mas secured, maglagay ng additional features, so kailangan po natin mag-allot ng another budget for that. So kindly inform them. Sabi ko nga, kung kailangan ng budget, hindi niyo naman handle yun, di ba? Si client na may handle dapat doon. So kayo naman is taga-develop lang, di ba? So if ever, alam ko yung mga security features, sabi ko nga, di ba, yung investments when it comes to security, hindi din ganun ka mura, di ba? So costly talaga siya or medyo paglaanan dapat talaga siya ng budget, di ba? So yun lang, proper communication lang with your client para maiwasan natin na magka-aberya, magkaroon ng concerns, magkaroon ng issue between your capstone group at ng client ninyo. So clear ba tayo doon? Okay. Sana, I hope na nagigets, di ba, bakit kailangan gawing practice yun. Okay. So, sabi ko nga, hindi naman to magiging part ng curriculum nyo, di ba? Itong mga cybersecurity, advanced IaaS, kung hindi siya mahalaga. Hindi ko alam kung na-mention ko ng orientation, di ba? So, bago i-deploy, kunyari, for example, di ba, if ever na makagraduate kayo, di ba? Gagraduate ba ang mga fourth year natin ngayon on time? Diba? Yes, sir. So, yes naman. So, si Mark, confident si Mark, di ba? So, let's claim it. Diba? So, if ayusin ang capstone and yung mga subjects. So, if ever na makagraduate kayo and mag-apply kayo sa mga IT companies, diba? Sabi ko nga, bago kayo i-deploy sa mga project, bago kayo pagawain ng mga actual work, talagang lulunodin kayo with security training and videos. Diba? So, kailangan nyo mapasa yung assessment nyo when it comes to cybersecurity. So to make sure, diba, na hindi ka lang functional, hindi mo lang alam yung ginagawa mo, kundi secured din. Alam mong secured yung mga data na hinahandle. Alam mong paano i-handle yung mga sensitive data na na-encounter mo sa system. Diba? Hindi lang dapat technical skill ka. Dapat alam mo din yung capacity. Diba? Alam mo din dapat kung kailan secure at hindi secure yung ginagawa. Diba? Kasi once na may mali ka dyan magawa, baka maging backdoor or gateway yun na hacker na para pasukin. Sabi ko nga, ang target ng mga hacker, diba, is yung mga low-level employees or yung mga newly hired. Kasi hindi pa sila ganong knowledgeable sa field or sa system na ginagalawan nila. Okay, so gustong-gusto ng mga hacker yan, yung mga newly hired employees sa IT project. Okay. So, kaya ang countermeasure doon ng mga IT companies, so, bago yan i-deploy, bago yan mag-perform ng actual task yung mga newly hired employee niya, padaanin yan sa different training sa cyber security. Diba? So, para hindi sila mabiktima ng mga hacker or ng mga employers. Okay? So, yun na. Okay, so sana somehow magkaroon kayo ng idea regarding on that. Okay. So let's proceed. So how do we define cybersecurity? So as mentioned dyan, diba?
cybersecurity is the set of practices, diba? Technologies, processes, and governance used to protect. So para saan? Para makapag-protect ng mga informations, systems, networks, and people. Hindi lang mga systems. Diba? Pati yung employee nila, mga people nila, from compromise or covering the, kung tanda pa yung CIA, diba? So ano ibig sabihin ng CIA? May nakakatanda pa ba? Ng CIA or SIA, hindi siya System Integration and Analysis. So ano yung CIA sa 323 nyo? I think na-mention to sa 3. Meron ba nakakatanda ng CIA? Sige, wala. So, random ako magtawag. So, dapat alam nyo to kasi ano po sa ano po. So, ano ibig sabihin ng CIA? Nandito ba si Carl Leonard? Carl Leonard Cristobal. Wala. Absent. So, ano ibig sabihin ng CIA? So, when it comes to cybersecurity. Okay. So, wala si Leonard. Wala si Carl Leonard. So, yes, Kenneth. Sir, yun nga po yung confidentiality po. So, C for confidentiality. Ano yung I and A? Hehe. I stands for? Yes, Chloe. So, C for confidentiality, I for? C for confidentiality, I for integrity, A is for availability. Okay, so that is correct. Okay. So, ayun. So, tanda pa. I think tinuro to sa 323. So, same answer ba, J-Renz? Or may questions? So, si Chloe. So, tama. Ayan. So, yung kay Kenneth, so medyo kulang lang. So, C for confidentiality, I for integrity, and A for availability. So, anong surname ni Chloe? Yeah, Steve. So, Hannah, si Leonard, so wala ba siya sa meeting? Ay, absent. Ayusin ko lang po. Saan ba yun? So, si Bagting sumagot na pero kulang. So, may points pa rin yung... So, ayun, di ba? Sabi nga, as mentioned by Chloe, those are the meaning of each acronyms or each initials. Okay? So, pina-priority daw, cybersecurity, sabi ko, yun na yung mga set of practices, di ba? Or technologies or practices para ma-protect yung confidentiality, ma-maintain yung integrity, and sustain yung availability ng system. Okay? So, ayun, mahalaga siya kasi sabi ko nga, para mag-align tayo with the global cybersecurity framework. Okay? It is one of the frameworks na kailangan natin masunod para ma-meet natin yung global standards when it comes to cyber security. So, dapat i-priority itong tatlong ito. So, kapag nag-i-implement daw tayo ng cyber security, so dapat natin i-consider yung confidentiality, integrity, and availability. Kung nami-meet pa natin yung
tatlong yun. Okay? So, ayan, ano ba yung mga growing threats in 2025, di ba? So, as mentioned dyan, di ba, as technology advances, so due to sophistication, we're seeing a surge of AI-driven attacks. So, ano sa tingin nyo yung mga AI-driven attacks na or mga threats in 2025? Specifically, what? Do you have any idea? Yung mga napapanood nyo or nakikita nyo sa mga social media, ano kaya yung mga AI-driven attacks? Idea ba kayo? Yes, Margie. Deepfakes po or yung nag-impersonate po nung important figure sa politics. Tapos nagsasabi po ng false information. False information, diba? So that is correct, diba? So yung mga deepfake videos or contents, diba? Ano pa? Yes, Joshua. Yung automated po na phishing attacks. Automated na phishing attacks. Okay, so wait lang, check lang. Pindulas and browser. Baka makalimutan. So correct, di ba? Ayun yung mga AI-driven attack. So discuss natin siya or elaborate natin siya somehow. So wait lang. Okay. So ayun yan, yung mga deepfake videos. So kung as mentioned by Marjane, di ba? Yung mga deepfake videos or yung mga voice impersonations. So kung mapapansin nyo lately, I don't know if nakikita nyo sa newsfeed nyo, alam ko nababalitaan na rin siya sa mga television platforms na yung mga executive, yung mga CEO o yung mga politicians, nagkakaroon sila ng mga deepfake videos na parang tunay. Na kung hindi mo i-analyze ng mabuti, akala mo na sila talaga yung nagsabi. Diba? Na sila talaga yung ini-interview on that video. Diba? So, yun nga, these attacks involves mga deepfake videos or voice impersonations of high-ranking individuals. Diba? For example, yung mga CEO, as mentioned by Marjay, diba? Na tinitrick niya yung mga staff niya into executing fraudulent financial or data transactions. So since akala nga nila is CEO nila yung nag-uutos dun sa video or dun sa voice recording, di ba? Binigay nila yung mga financial or sensitive or confidential data. Di ba? So the depth of deception or yung high impact make them especially dangerous. Diba? Kasi, for example, financial data yan or mga credit card details yan ng mga customers. Diba? Paano kung CEO yan ng mga bangko? Diba? Hindi nakuha na, nalimas na yung mga savings ng mga customers. Diba? So, sabi ko nga kung yung mga businesses upgraded na sila into technology, yung mga hacker, scammer, upgraded na din sila. Diba? Sumasabay din talaga sila sa technology. Diba? So, nag-upgrade din sila ng mga tools. Nagiging nagpinag-aaralan din nila yung technology or yung field natin para makapang-scam pa din. Diba? Kahit makapagnakaw pa din. Kahit automated na yun or gumagamit na tayo ng mga IT systems. Diba? So, imagine, diba? So, yun sa mga US, diba? In 2024 alone, parang yung mga gantong deepfake impersonation or videos, nagkaroon ng 105,000 attacks. Those are the numbers that are reported in the US lang, diba? In the US, with losses exceeding $200 million. So in just one quarter. Hindi pa yun sa year, diba? In just one quarter ng 2024. Diba? So, convert nyo yun sa peso, baka nasa billions yung naging loss. Kasi kung for example, kung CEO nga ng banko, diba? For example, CEO ng bank, paano kung mga debit card details ang nakuha ng mga or binigay mo yung mga details niyo? Talagang easy money,
sobrang easy, instant billionaire ka or trillionaire pag nakuha mo yung ganyang kalalaking pera. So that's why sabi ko, yung mga companies talagang nag-i-invest sila with the cybersecurity. Kasi isang pagkakamali lang ng organization or ng isang employee, diba? Imagine $200 million yung mawawala sa akin. Baka mag-cause pa yan ng bankruptcy sa organization. That's why kung kaya nila, hanggat kaya nila mag-invest with the security sa system, kung magkano man yan, para ma-prevent lang yung mga ganitong threats or ganitong attacks. Okay, gagawin nila. Diba? Kaya malalaki ang bayad sa mga security officers, yung mga ethical hacker, yung mga, I don't know if alam niyo yung ethical hacker. Yung ethical hacker is parang legal employee siya. Diba? So, siya yung mga nag-hack ng mga system ninyo para bago pa siya bago pa siya ma-attack, ma-penetrate ng actual na hacker, ng bad hacker, na-perform niya ng mga ethical hacker ng company para ma-resolve na agad yung mga issues, mga weakness points, mga vulnerabilities, agad-agad bago pa siya makita or magamit ng actual hacker. So, malaki ang mga bayad talaga. Diba? So, ayan. So, that's why kung may mga credentials kayo, may mga certifications kayo ng cybersecurity, so malaking advantage nyo yan kapag nag-apply kayo. Lalo sa ibang bansa, yung laking sahod. So, baka mahinang 100,000 per month pag sa mga European country, di ba? O convert nito sa peso. Ganun. Okay? So, ano pa ba? So, yun muna, di ba? So, later on, so i-discuss pa natin ano ba yung mga different cases pa, di ba? Iba't ibang naging violations when it comes to cybersecurity. Not just in the Philippines, pero pati ng mga, but globally as well, or in other countries. Okay. But before that, let's talk about first, or let's discuss first the different global cybersecurity frameworks. So, hindi lang iisang framework yung tinutukoy ko kanina. Diba? As you can see, we have 3 cybersecurity frameworks. Diba? The NIST cybersecurity framework, the ISO IEC 27001, so patandaan. Our second framework, and our last and third framework will be the CIS Critical Security Controls. So, yan, sa mga next slides natin, we will discuss them one by one. Diba? So, NIST, pakitandaan, NIST stands for National Institute of Standards and Technology. So, organization yan, diba? Agency yan, kung saan siya nagpapatupad ng NIST Cybersecurity Framework. Okay, or NIST CSF. Okay, ano ba yung framework na pinapatupad nila or ini-implement nila sa lahat ng organization? So, this is a voluntary framework based on existing standards, guidelines, and practices for managing cybersecurity risks. Diba? It is widely adopted globally for its flexible and adaptable nature. Diba? So, mga more on general practices to na mas applicable sa mga management ng organization. Diba? So, specifically sa cyber security. Okay, so pag sinabi naman natin ISO or IEC, so ano ibig sabihin kaya ng ISO? So, ISO, medyo baligtad lang siya. So, ISO stands for International Organization for Standardization. Okay, so patandaan. So, hindi lang pwedeng alam nyo ang initials or acronyms. So, pakitandaan kung ano ba ang ibig sabihin ng mga acronyms na yan. So, ulitin ko, ISO stands for International Organization for Standardization. So, medyo baliktad lang. So, IEC stands for International Electrotechnical Commission. Okay? So, 27001. So, ano naman to? Ano naman tong ISO na to or IEC na to? So, it is a international standard that provides a systematic approach
or managing sensitive company information. Diba? So that it remains secure. So mas nakafocus si ISO naman sa information security. While si NIST mas nakafocus sa mismong management. Specifically the cyber security. Diba? So sabi ko nga sa NIST mas medyo general yung mga practices niya. Kaya mas nagiging mas flexible and adaptable yung nature ng framework na NIST. So si ISO mas nakafocus siya sa mga information security, meaning yung mga sensitive company information. Okay? So nakikita ba yung difference ng dalawa so far? Kita naman na nakakasabay ba? So patandaan, okay? Yung difference ng mga frameworks na to. So last is our CIS controls. So CIS stands for Center for Internet Security. Okay? So ayun, Center for Internet Security or the CIS control. Okay? So all guides, organizations, ano ba yung ginagawa ng CIS controls na to? So, kung sina NIST, ISO, medyo general yung implementation ng cybersecurity practices nila. So, si CIS naman, hindi siya syllabus. Okay, baka sabihin niyo course syllabus po. So, hindi siya course information syllabus. So, CIS stands for Center for Internet Security. Okay, so si CIS, mas nakapokus siya sa mga specific actions or actionable tasks. As mentioned dyan, it prioritizes a set of actions to protect organization and data from known cyber attack. I think meron tayong 18 CIS controls, 1A. So 18 CIS controls. So later on, ayan, check natin yung bawat controls. Okay, so sabi nga dito, focusing on actionable steps. So mas specific yung mga practices dito compared kay NIST and ISO. Okay? So let's discuss first the NIST. So, ano ba meron kay NIST? So, sabi ko nga, huwag kakalimutan ano yung ano yung meaning ng initials or acronym nila. So, NIST CSF offers a flexible, risk-based approach. Okay, so ngayon, ang nakalagay yata dyan sa presentation, hindi pa lang na-modify, is 5 core, ang nakikita nyo dyan is yung mga core functions, di ba, ng NIST. So, identify, protect, detect, respond, recover. Okay, so that is the 5 core functions. Pero, as of today, meron na siyang updated na framework, updated na NIST CSF. So, ano kaya yung pang-anim, yung pang-6 na core functions based dun sa updated NIST CSF? Anyone? Ano kaya yung updated or ano yung pang-6 nating core functions since nandiyan na sa presentation yung 5? Hello? Idea? Anyone? So what is the 6th core function of NIST CSF as of today? Okay, based on updated the NIST CSF. Anyone? Yes, Hannah? Govern po, sir. So, correct. So, that is correct, Hannah. So, good job. So, the 6, patandaan, yung 6 core function natin for the updated NIST CSF is govern. Okay, so hindi lang na-modify dito sa PowerPoint, pero the 6 is of govern. So, yun ba yung tamang pronunciation? So, I don't know, govern or govern. So, kung paano siya i-pronounce, pero I need to check. I think govern. Okay, so yun yung 6 core
function natin. So, discuss natin siya isa-isa. So, as you can see, Windows. Nalilito na rin ako sa file. Sa dami ng file sa clip. Okay. Okay. So, ayun. So, huwag kakalimutan, hindi siya 5. So, 6 core function. And the last core function is govern. So, identify. Ano bang balance sa identify? So, when we say identify, mas nakafocus siya sa pag you need to understand the organizational systems, yung mga assets, yung mga risks, yung mga vulnerabilities ng system niyo. Okay, for example, yung Philippine government natin, di ba? Yung mga different agencies ng Philippine government, like the DICT. So ano bang ginagawa ng di ba si DICT stands for Department of Information and Communications Technology, di ba? So DICT, alam ko meron na ring DICT dito sa Batangas. And lagi siya nakikipag-partner with BAT State Youth, di ba, on some of our activities. Kaya pag may mga activities yung org, lalo dito sa CICS, minsan yung mga guest speaker natin is from DICT Batangas. And alam ko some of our faculties, nagkaroon din tayo ng faculty from DICT Batangas, di ba? So for example, yung main office ng DICT, sila yung nagko-conduct ng mga nationwide. So paano nila ini-apply yung identify na core function? So nagko-conduct si DICT ng nationwide maturity assessment. So para saan yung assessment na yun? So para ma-identify ng DICT office, alin ba doon sa mga IT systems alin ba sa lahat ng IT system ng Philippine government yung mga critical or masasabi natin, maka-classify natin as sensitive citizen data or nagko-contain ng mga confidential or sensitive citizen data. Diba? Alam naman natin na madami, bawat agency halos ng Philippine government is may kanya-kanya ng system, IT systems. And alin sa mga IT systems na yun, yung maka-classify natin as critical or nagko-contain ng mga confidential data. So, yun yung identification. Okay? So, for example, based sa maturity assessment, ang na-discover nila is, ang na-analyze ng DICT is yung EGOV. Alam niyo ba yung EGOV PH? Sino nung nakagamit or nakapag-install ng EGOV PH? Anyone? Wala pa? Si Clark? Anong ibig? Si Eduardo? So, lahat. Alam niyo ba yung mga, alam niyo ba EGOV PH? So, parang application siya. So, ayan. So, I think some of you, di ba, familiar sa EGOV PH. Para siyang applications na ini-install na kung saan, I think, pwede ka doon mag-request ng mga document mo like pag-ibig, SSS, tama ba? So, I don't know, ano pa ba yung iba, mga TIN yata, I think, or basta mga ganun, mga related documents to that. So, ang isa pang kayang gawin ni EGOV PH, mga, alam mo yung e-travel. Diba? Kunyari, nag-travel kayo internationally. So, alam ko may feature din si EGOV PH na e-travel na kung saan doon may i-enter, i-input yung mga e-travel, yung mga flight details mo. Diba? Parang less hassle na siya kaysa gawin mo pa siya sa airport. Diba? So, kahit 3 days before the flight, pwede ka na mag-input ng mga flight details mo. Kung saan ka man gagaling, kung saan country ka pupunta, para pag sa immigration, diba, dire-diretso ka na. Diba? Hindi na siya additional process or additional interview para sa immigration. Kung kompleto yung document, ipapakita mo lang yung form mo na nakapagsagot ka ng e-travel, tuloy-tuloy ka na. Diba? So, alam na natin, lalo na kung mga high profile yung individual, so talagang sensitive yung mga flight details na yan. Diba? Sensitive yung mga flight details kung saan sila pupunta. Kasi baka, syempre, kunyari mga politicians, mga high profile individuals, so hindi dapat ma-compromise kung saan sila pupunta, baka mag-vacation lang, di ba? So baka pwede manganib sila kung maglalabas or magiging public yung mga data na kagaya. So that is for their privacy.
So, nakakasunod ba na nagigets ba? Identify. Okay, so I hope na na-jot down nyo yung mga example somehow na namin mention ko. So, next is to protect. So, once na-identify mo na yung assets, diba, alin yung mga systems na critical, so you need to protect. Diba? Kung na-label mo siya as critical system, so mag-implement ka ng protections doon sa system na yun agad-agad. So safeguard those critical systems with controls. Kung kaya mo maglagay ng encryption, kung kailangan maglagay ng encryptions, diba? O lagyan mo ng mga limitations sa access, diba? So i-implement mo doon sa system. So that is part of the protections, mga multi-factor authentications, hindi lamang username and password. Diba? Dapat meron din kayong different layer of security protections. Diba? Hindi lang pag-enter ng username password, yun na yun, na access ng buong system. Simple, yung mga multi-factor authentication, yung pagsasend ng mga PIN code, diba? Para may mga double or triple authentication na nangyayari. Diba? May different layer na dadaanan yung user. So, medyo hassle siya sa end ng user kasi ang daming passwords, ang daming layer na security. Pero, as a admin or as an owner ng organization or ng system, mas confident ka na secured or talagang authorized yung mga user na nakaka-access ng mga data or ng applications. Okay, so detect after ng protections, syempre hindi dapat protection lang. So dapat si system kailangan din niyang makapag-detect. Okay? When we say detect, more on sa monitoring ng systems and more on sa monitoring ng mga anomalies, mga threats doon sa system ninyo. So, kahit walang nakamonitor na IT employee or IT security officer, so dapat automatic si system, si application nyo, nakakapag-detect siya ng anomalies, ng mga threats. Okay? So, ayun. So, may comments ba si PJ? Or wala naman. Okay, wala. Sige. So, if may detection tayo nangyayari na dun sa system, so somehow, kung may na-detect, syempre dapat kaya din yung system na makapag-respond. Diba? So, anong gagawin mo dun sa detection? So, i-isolate mo ba yung issue? For example, phishing email na detect ng system. I-isolate ba niya yung phishing email? Or i-delete na ba niya ng automatically or completely doon sa system? Diba? So that is responding. So taking immediate action once a threat is detected. Okay, hindi, baka nga nakaka-detect lang tapos wala nang ginawa, nakapasok pa rin yung virus or yung mga phishing email doon sa system. So dapat nakakapag-respond din. So last is recover. Diba? So if ever na kunyari, dumaan sila sa apat na core functions na to, pero nagkaroon pa rin ng somehow na damage doon sa servers or sa systems. So somehow, you need to perform the recover na core functions. Kailangan yung kailangan yung i-check ano ba yung mga servers. So sabi ko nga, hindi lang naman isang server yung ginagamit more likely ng isang organization na isang company. Marami yung servers. Diba? May mga servers sa production, server sa quality, sa server for staging, diba? Marami yan, diba? So more likely, you need to check ano ba yung mga servers na naapektuhan and may mga data bang nawala, may data ba ding na-corrupt dahil dun sa attack or dun sa virus. So if ever na meron, so you need to recover. So ano ba yung mahalaga sa recover? So makakapag-perform ka na recover as long as meron kang backup. Diba? Kung yung organization mo, yung system mo nakakapag-backup every day or full backup every week. Diba? So wala kang ma-recover kung wala kang mga backup. Okay? So dyan papasok yung importance ng backup. So if ever nga na wag man sana, diba? So that's on your capstone din, diba? On your capstone, on your thesis, diba? You need to have your backup with your manuscript documentations or even the actual system. Diba?
So baka if ever nagamit niyo yung laptop ng isa niyong ka-member and we never know, di ba? Na magkaroon ng virus na wag naman sana or hindi na ma-open, di ba? Yung mga laptops na bigla na lang out of nowhere kahit bago pa yung laptop. Diba? Biglang na may nag-sabotage na mag-corrupt yung mga data. So may mga backup kayo sa drive, sa cloud, di ba? Ng mga manuscript. Hindi yung nataranta na kayo na mag-i-start ulit kayo from zero or from scratch. Nag-gets ba? Okay. So, ayun yung importance ng backup natin. Okay? Kaya kung may mga manuscript nyo, documentation nyo, yung mga kinocode yung system, hindi pa naka-backup, i-backup nyo na. Okay? Hindi natin masasabi na kahit ano pa kaganda yung laptop or ka-stable ng laptop, diba? So, we never know. Diba? Hindi natin hawak yung mga incidents na pwede mangyari sa mga devices natin. So, clear ba tayo doon so far? Ayan, so sana ayan, ma-perform nyo din or ma-implement nyo din or ma-exercise nyo din yan sa end din nyo. Okay? So, kasi ang backup kasi, for example, nag-crash yung server. So, anong i-recover mo or ano yung i-restore mo kung wala namang backup? Diba? So, that's why ang ginagawa pa nga namin before sa project sa backup is to check. Ang backup kasi pina-perform siya automatically ng system. Yung everyday backup, yung full backup every week, si system yan. Pero as an IT employee, ang kailangan mong gawin is to check if nag-successful ba yung backup ng system. Kasi if hindi, kunyari, nag-read siya, yung server, for example, yung server number 2, nag-read siya, ibig sabihin hindi nag-complete yung backup niya. So, ang gagawin mo as an IT employee, ikaw yung mag-perform ng manual backup ng system na yun. Kasi hindi siya nag-successful doon sa automatic backup. Okay? So, if ever nga na magkaroon ng issue, so, hindi ka mag-worry na, hindi ko sure kung nag-backup ba lahat. Diba? Parang a rule namin before to check every day bago matapos yung shift namin kung nag-successful ba lahat ng backup ng lahat ng servers. So, ayun. Para in case na may gantong recovery, restoration, so meron kaming gagamiting backup. Okay. So, ganun yung setup sa IT projects. Okay? So, sabi ko nga, meron pa tayong last na hindi dyan visible sa presentation. So, the last core function is, as mentioned by Hannah, is govern. Diba? Or govern. So, govern, mas nakafocus siya sa pag-embed, syempre, ng governance. Kung may mga issues, for example, yung isang company, nakapag-identify siya, and once ma-identify niya, nakapaglagay siya ng protections like encryptions, then may mga detections and response din silang ginawa. So, pwede yung i-document and pwede siyang ilagay as additional documents sa mga policies na existing sa cybersecurity frameworks. Diba? So, para hindi lang isolated yung case doon sa organization nila, para nai-inform din yung ibang organization, yung ibang company, si company pa na to, ganito yung issue na may gantong issue sila na-encounter and ganito yung naging resolution nila. Ganito yung paano nila ni-restore or ganito nila paano ni-resolve yung issue dun sa issue na-encounter nila. Diba? So, para ma-inform din, diba, yung ibang organization or other companies na gumagamit din ng same framework ng cybersecurity. Okay, nakikita ba? Nagigets ba ang govern na core function? Gets ba? Or any questions so far? Kaela, yung iba, nakakasabay pa ba? So, I hope na nagigets. Okay? So, baka may mga scenario or analysis question tayo na you need to identify anong core function ba yun. So, I hope sa mga binigay ko example is clear kung kailan ba natin masasabing yun yung core function na yun. Okay? So, let's continue. So, let's proceed with the ISO or IEC. So, okay? So, hindi ko na babanggitin yung ibig sabihin. So, I hope na nare-recall pa ano ba ibig sabihin na ISO at IEC. So, ISO, IEC 27001. Sabi ko nga, mas focus siya sa information security. So, it is the world's leading
standard for information security management system or ISMS. Okay? So, kung si NIST, mas nakafocus nga siya doon sa 6 core functions. So, ang focus areas ng ni ISO, IEC is yung confidentiality, integrity, and availability. Alam ko kung i-compare natin siya kay NIST, kung si NIST may 6, dito kay ISO parang 4 yata. So, itong plan, do, check, and act. Diba? So, yun yung counterpart niya. Pero ang focus areas talaga ni ISO is yung confidentiality, integrity, and availability. So, when we say confidentiality, for example, yung mga, paano ba pwede na example din? Alam niyo ba, aware ba kayo sa Bangko Sentral ng Pilipinas? Diba? Yung nag-print ng mga kaperahan, diba natin? Diba? Parang yung mga central bank. So, aware naman, alam niyo naman yun. Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP. Or ganyan lang narinig. So, araw-araw ng humawak ng pera ay hindi alam kung saan nanggaling yung pera. Diba? So, sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Yun. So, the BSP has adopted the ISO IEC 27001. Diba? So, para saan? Bakit nila in-adopt itong standards na to or framework na to? Para ma-strengthen specifically yung ISMS nila. Okay? So, adopting ISO 27001, it helps the company or the organization or the BSP, the confidentiality. Diba? So, ano ba yung confidentiality na pinoprotect ni Bangko Sentral ng Pilipinas? So, it protects the customer financial records and transactions from unauthorized access. Diba? So, para yung may mga access lang sa mga financial records is yung kailangan. So, sabi ko nga, hindi lahat nga ng employee ng Bangko Sentral is may access doon sa financial records. More likely, mga CEO or yung mga high profile or high ranking, nasa high ranking position. Diba? So, yung mga low-level employees, more likely kahit part sila ng Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi magkakaroon ng access sila sa financial records. So, limited lang. Diba? Limited sa position. Hindi part ka ng organization or ng company, diba? May access ka na sa lahat ng records. So, limited lang din yung makikita. And lalo na kung hindi ka part ng organization. Diba? Kung hindi ka employee ng company. Okay? So, integrity, when we say integrity naman, ma-ensure na yung financial reports or data remains accurate. So, pag sinabi natin accurate and tamper-free, so hindi agad-agad siyang mamamodify ng kahit sino. Okay, nare-remain or nare-retain yung integrity niya. Okay, so that is integrity. Okay, so hindi agad, syempre, pag nag-modify na yan ng kahit sino, so hindi na siya fact, so hindi na siya legitimate na information kasi na-modify na siya. So, para ma-maintain natin yung integrity, so dapat hindi siya or ma-retain niya yung accuracy and tamper-free yung mga data yun. Okay, so availability, syempre, dapat yung mga systems ng Bangko Sentral ng Pilipinas, they keeps online banking system and payment services running securely 24/7 without any disruptions. Diba? So, hindi lang dapat may confidentiality and integrity doon sa system. So, dapat available din siya 24/7. Diba? And hindi lang dapat siya running, dapat nag-run siya securely. Diba? Without any disruptions. Okay? So, as mentioned dyan, achieving this kind of certification under ISO demonstrate an organization's commitment. Diba? So, malaking advantage. Kung kunyari, yung company mo is may certification from ISO, so it's your advantage. It's the company's advantage compared dun sa mga organization na walang ISO certification. Kasi sumusunod ka sa standards when it comes to cyber security. Okay? So it can provide a significant competitive advantage. So, yun. So, ano pa ba meron dito kay ISO? Ayan, sabi ko nga, kung i-compare natin yung mga core functions ng NIST
So parang kay ISO, plan, do, check, and act lang. So wala siyang mga recover and govern. Diba? So, ayun. So, halos yung plan, do, check, and act, parang same lang din siya nung nasa core function ng NIST. So, mas limited nga lang. So, ano yung mga key areas under ng ISO? So, more on sa mga access control. So, ano ba pag sinabi natin access control? Pag access control, yun nga. Sabi ko nga, kahit nasa isang system, kunyari ako, nasa isang employee ako ng isang project. So, meaning, doesn't mean na kung ano yung nakikita ko as system admin, nakikita din siya or nagagawa din siya ng mga programmer. So, kung ano yung kayang gawin ni programmer, more likely, hindi ko siya kayang gawin as system admin. Diba? Nasa isang system kami, nasa isang environment kami, pero iba-iba yung role namin, iba-iba yung access namin. Diba? So, yung pagko-code, yung pag-modify ng code, ang kayang gumawa nun is si programmer. So, ako as a system admin, hindi ko siya kayang gawin. So, dapat restricted yung mga access mo. Okay? Kahit nasa isang system kayo. Okay? So, nagigets ba? So, that is access control. Okay? So, that is the role-based access control. Clear ba tayo doon? Sa access control. Nakakasabay pa ba? Okay? So, ayun, so ganun din on your, 'di ba, on your capstone, 'di ba? So kahit marami kayong users, for example, yung owner, mga admin, mga customers, so baka kahit iisang system or application lang yung ginagalawan nila, baka magkapare-pares sila ng kakayahan. Kaya nga meron kayong anong diagram, yung use case diagram, 'di ba? So yung use case diagram para na-identify niya kung ano ba yung kayang gawin ng bawat user doon sa system. Baka naman hindi na ma-identify, naghalo-halo na or nagkabali-baligtad na. Diba? So that's the importance of the diagrams sa documentation nyo. To double check if yung diagrams nyo ba, kapag na-develop ba yung system is tama. Diba? Baka nung na-develop na system, hindi na siya akma doon sa use case diagram and so on. Diba? So same with the other diagrams. So, clear ba tayo doon? Okay? Diba? Baka yung kayang gawin. So, kindly check your documentations. Baka hindi na nag-a-align yung documentation nyo. Kaya medyo, minsan yung panel madaming tanong kasi hindi na align. Diba? Minsan, nababago na yung actual system tapos hindi man lang ina-align yung documentations or hindi man lang na-inform yung advisor. Diba? Ang dami na palang nabago doon sa proposal na sa capstone 1. Hindi na pala siya, totally different na pala siya sa capstone 2. Hindi man lang na-inform yung advisor. Diba? Na may mga ganong changes. So, paano nila kayo i-defend sa mga panel? Kayo lang ang nakakaalam ng mga changes na ginawa. Okay? So, ayun, sabi ko nga proper communications. Diba? So when it comes to documentations, mahalaga yan, diba? Para mas maintindihan, diba? Ang documentation or manuscript, ginagamit naman yan ng mga PALM para mas maintindihan agad-agad yung mga system na pinapropose. Diba? Pero kung magulo yung documentations, yung diagrams, so that's the time na marami silang clarifications. Yeah, so, hindi dapat ipagsawalang bahala ang manuscript and documentations. So, same way, lalo-lalo na yung system na dinidevelop niya. So, cryptography, I hope tanda pa mga cryptography. Yung mga physical and operations OPSEC or operation security, diba? Supplier security, and the compliance with the law and regulations. Why it matters? So it reduces risks, diba? So kung nagko-comply kayo, diba? Mas nare-reduce natin yung risk. So ayan, if may mga certifications kayo from ISO and nagko-comply kayo with the standards, so mas nakaka-build kayo ng trust and mas nakaka-build kayo ng loyalty or nabibuild nyo yung loyalty ng customers ninyo. Diba? Lalo na kung mga sensitive data like mga bangko, diba? Mas dumadami yung customers nyo or mas nagtitiwala sila sa inyo na maglagay ng pera dun sa mga bangko ninyo. Diba?
So, syempre, mas pipiliin ng customers ng may mga certifications, may mga integrity yung company. Paano mo check yung mga integrity? Kapag nga may mga ganitong certifications, pasok na sila sa mga standards. Okay? So, yan. So, last framework natin is the Cyber Center for Internet Security or the CIS controls. Okay, so ano bang meron kay CIS controls? So, sabi dyan, it is a set of prioritized, actionable cybersecurity best practices. So, sabi ko nga, mas specific compared kay NIST at ISO or IEC. Diba? Mas actionable yung mga practices na minimension ito, mas specific. So, they provide a clear roadmap for organization to improve their cyber defense. Diba? Sino ba yung mga nag-develop na? Yung mga experts din globally. Mga cybersecurity expert din globally. Diba? So, it's an organization composed of different cybersecurity experts on different countries. Diba? Hindi naman dapat nakabase lang sa isang, kunyari, lahat ng mga organization or halos lahat is sa US. So, mas okay kung mas diverse. Diba? Kasi para ma-apply nila yung mga discovery or yung mga issue na na-encounter ng iba't ibang country. Diba? Para mas diverse din, mas applicable din sa lahat yung mga nagiging solution. Okay? So, categorize into information group or IGs for different organizational risks and profiles. Diba? So, ano ba yung 18 CIS controls na minimension ko? So, ito nga to. So, medyo madami. So, kaya nyo bang sauluhin i-enumerate itong 18 CIS controls natin? So, kaya nyo bang i-list yan? Kaya. So, kaya daw parang kaya naman ni PJ. So, pag pina-enumerate ko sa quiz or sa exam, kaya naman. Hindi naman magkakahalo-halo ang mga words. Words naman. Okay, so hindi ko naman ipapa-enumerate. Siguro, you just need to identify based din sa scenario. For example, sa mga project ninyo or sa capstone ninyo, diba? Alin ba yung mga controls, CIS controls na applicable doon sa mga system ninyo. Okay. So, ayun. Yan yung mga sample na activity. So, no need naman na ipa-enumerate or ipa-list lahat ng mga CIS controls. So, unless gusto nyo ba? Diba? Additional activity din. So, ayaw naman. So, yun lang. So, sabi ko nga, you don't need to memorize. Diba? So, pag minimemorize nyo kasi, eventually, makakalimutan. So, you need to understand yung mga topics natin. Okay? Hindi lang dito sa subject, pero with the other subject, you need to understand talaga. Kasi kahit once you understand, you understood the lesson, kahit balik na rin pa namin yung question. Diba? Kahit pag balik gawin pa namin yung knowledge base or scenario base. So, alam niyo pa din. Kasi pag memorize niyo word by word, so pag binago na namin yung construction ng question, so hindi na alam yung student. Diba? So, don't just memorize. So, understand it. Okay? So, ayun. Okay. Saan na tayo? Ayan. So, isa-isa natin. Siguro, quick discussion tayo. So, inventory and control of enterprise assets. So, ano bang meron dito? So, number 1, kailangan mo ma-identify lahat ng hardware assets. Lahat ng hardware tools. Kailangan niyo ba ng mga PC, ng mga laptops, or ano ba yung mga hardware or devices na connected sa network ninyo. Diba? Sabi ko nga, baka yun yung maging endpoint ng mga hackers or ng mga intruders. For example, nagbigay ng mga mobile phones ang company. Diba? And ikaw, pabaya ka as employee or yung mga newly hired ka. Diba? Kung saan-saan mo kinoconnect yung mga mobile phones. Ay sabi ko nga, ang mobile phones na bigay ng company, connected yan
dun sa network ng company. So kung pabaya ka with the mobile phones, baka gawin pa yung endpoint ng hackers para makapasok dun sa system. Okay? So sa software assets naman, syempre kailangan ma-monitor, ma-identify, ma-inventory lahat ng software tools. For example, mayroon ba kayong mga Microsoft services like Word, Excel, diba? Or Outlook, OneNote, and so on. And yung mga Microsoft tools ba yun, is-subscribe ka, legally subscribe, legal subscription ba siya, or baka crack version yan. Diba? So pag crack version kasi yan guys, hindi yan makaka-receive ng any updates. Pag may mga security updates ang Microsoft, pag crack version yan, hindi siya makaka-receive ng any updates. So it's magkakaroon ng security hole doon sa system ninyo ng network ng organization. So that's why mahalaga to. Ano ba yung mga software assets na meron ang company ninyo? Netflix ba? Baka may mga software tool kayo na Netflix, hindi naman siya work related, tapos nasa company laptop. Diba? Monitor yan. Diba? Minsan kapag company laptop, and kung ano-ano yung pinag-i-install mo, magugulat ka na lang may nagko-control nung laptop mo. Gumagalaw na lang na po sa yung cursor kasi chine-check nila ano ba yung pinagagawa mo sa laptop nila. Diba? And chine-check nila ano ba yung mga files na dina-download mo, ano ba yung mga tools, software tools na dina-download. So that's why may kakayahan silang i-control yung laptop mo. Diba? Pahiram lang yan sa inyo, hindi yan bigay, hindi yan as personal. So sila pa rin ang may kakayahang mag-control, diba? Mag-decide kung ano lang yung pwedeng i-install dyan. Diba? So sabi ko nga, yung mga company, gagawin nila lahat for the security. Diba? Kasi hindi biro. For example, yung nabanggit ko kanina is $200 million ang mawawala sa kanila. Diyos ko, parang baka bankrupt na yun. Diba? So, iintay pa ba nila na magkaroon ng ganun? So, talaga magiging strict sila as much as possible. Diba? Ma-implement lang or magawa lang ng tama ng mga employee yung mga security practices. Okay. Yan, data protection, diba? Yung paglalagay ng mga encryptions, diba? Mga sensitive data na ini-store, and kung mga data na nagka-travel over the network, kung secured ba, diba? So for example, yung mga pag-encryption sa mga patient records, diba? Sa health information system, naka-encryption siya kapag nagta-travel, or encrypted siya pag nagta-travel over the network. So just in case na, for example, yung, di ba alam naman natin ng Wireshark, di ba, yung pag-a-analyze ng packets. Kung hindi kasi encrypted yung data, so kapag nakakuha si Wireshark ng isang packet dun, packet over the network, so kaya niya makita yung laman ng packet na yun. Diba? For example, ang nakuha ni Wireshark na packet is about patient records. Diba? So pwede niya makita lahat ng details in plain text na hindi naka-encrypt. Diba? Pero kung in-applyan mo siya ng mga encryption method, so kahit pa makuha ni hacker. So sabi ko nga, minsan si Wireshark nagagamit siya illegally. Diba? Pwede siyang gamitin illegally. Minsan ginagamit talaga siya ng mga hacker to check yung mga data na nagka-travel over the network. Diba? So for example, walang mga encryption and kumuha ako ng isang packet doon sa network na walang encryption. So mababasa ko siya in plain text. Nakikigets nyo ba? Nakikita nyo ba yung use ng Wireshark? Diba? Nabi-visualize nyo. Gumamit ba kayo ng Wireshark noong summer class? Gumamit naman. Diba? So, ang Wireshark kasi, yun nga, pag-examine ng packet. Sabi ko nga, ano ba nangyayari pag nag-send kayo? Kunyari, nag-email ako sa kapwa ko faculty. Diba? So, yung email ko naman, hindi naman siya magta-travel as a whole email. So, kapag nasa network na siya, madidivide yan or mabibreak na yan into smaller packets. Sabi ko nga, kung si hacker nakaabang siya dyan sa gilid-gilid, di ba? And kukuha ng isang packet ng email ko. So, kung hindi naka-encrypt yung email ko, mababasa niya yung content ng email ko. And kung kukunin niya lahat ng packets na nagka-travel over the network,
Diba? So, makukuha niya, mababasa niya lahat ng content ng email ko. So, that's the practices na kailangan gawin ng mga organization na maglagay ng mga data protections na kahit kunin siya or i-check siya ng mga hackers, kumuha ang mga hackers ng mga packets over the network. So, ang makikita nila, hindi plain text, kundi yung encryption, yung encrypted na text or yung ciphertext. Okay? So, I hope na medyo nagigets nyo or nabivisualize nyo yung sinasabi ko. Diba? Kasi, ayun, yun yung pinaka-logic. Diba? Kasi sabi ko nga, kung hindi nyo siya apply ng mga data protection, magta-travel siya as plain text. And baka once na kinuha siya ng mga hacker, lalo na kung mga financial data, for example, ang travel is mga credit card information, diba? Over the network. So, pag kinuha yan, so alam na agad yung mga card number, yung mga CVV, tapos yung mga expiration date. So, diba? Wala na. Nakuha na yung mga sensitive information. Okay? So, fourth is the secure configuration of assets. So, meaning you need to secure the settings of hardware. For example, yung mga applications or yung access mo dun sa servers. So, pag binigyan ka ng access or account dun sa server, so dapat bawal or dinidisable ng admin or ng management yung default admin accounts. Di ba? Or lahat ng bagong computers. Di ba? Automatic sa unang gamit, dapat pag login mo pa lang or ang requirement na is since bagong computer sila is mag-set ng bagong password at hindi na siya magamit the second time yung default password. So that is the secure configuration of assets. Okay? So next is the account management, di ba? Sabi ko nga kanina, dapat makontrol lang kung sino yung may mga accounts. So for example, dito nga sa university, for example, yung mga alumni, kahit na graduate dito sa university natin na 4 years ng graduate, di ba? Nagtatrabaho na, may pamilya na. So yung G Suite account nila is active pa din. So which is dapat hindi. Di ba? So dapat once na alumni ka na right after ng graduation or right after na makuha mo yung mga kailangan mong documents dito sa school, tinatanggalan ka na dapat ng access. Diba? Ganun sa mga private company. So, kunyari, yung last day nag-resign ka, diba? Or nag-resign ka nga or aalis ka doon sa company. Syempre, may mga may binigay silang email na pang working email. Diba? Nagagamitin mo lang kapag nag-work ka sa kanila. So, syempre, hindi ka pwedeng gumamit ng ibang email. No? Hindi mo pwedeng gamit yung personal email mo sa pag-send ng mga email sa ka-work mo. So, dapat gagamitin mo lang is working email. So, yung mga email na yun, or yung mga accounts na yun, so, nade-deactivate siya the last day. Or pag nakuha mo na yung mga kailangan mo, kunyari yung mga COE, yung mga Certificate of Employment, yung last na sahod mo, yung last na payslip mo, pag nakuha mo na yun, automatic, madi-disable niya yung working email mo sa kanila. Okay? And yung account mo, hindi na searchable doon sa end nila. So, nagigets ba? So, that is account management. Okay, so to limit the access. Okay, so si PJ, how about yung iba? Nakakasabay pa ba yung iba? Goods pa? Okay. So, I hope na, ayan. Diba? Na nakakasabay pa. Diba? Yung mga so, next natin is access control. Diba? So, alin ba yung mga least privilege? Sabi ko nga, yung mga least privilege is yung mga newly hired employees. Diba? Yung mga supervisors, yung mga CEO, sila yung isa sa mga may highest privilege. So, that's why sabi ko nga kanina, ang pinaka-target ng mga hackers is yung mga newly hired. Diba? Kasi sila yung mga least privilege. That's why binibigyan sila ng least privilege kasi nga ang mga pinaka-target ng mga hacker is yung mga newly hired. Diba? Kasi hindi pa sila ganun ka-familiar with the systems. So, seventh, continuous vulnerability management. So, ito yung regular na pag-i-scan ng mga system niyo to find or to identify vulnerabilities. So, pag sinabi natin vulnerabilities, ano ba yung mga weak points, diba, ng mga system ninyo? Okay?
So, ayan. Yes, Joshua. Pindot lang po. Question ba? Mamaya na lang po Pindot. ako itatanong. Okay. So, ayan, if may questions, so kindly raise your hand or you can use our chat box dito sa meeting. Okay? So, ayan, yung mga regularly scan, di ba, ng mga vulnerability. So, sabi ko nga, may mga tools, scanning tools tayong ginagawa. For example, yung mga Nessus, di ba, mga vulnerability scanner tool yan. So, ini-scan niya yung mga servers weekly, di ba, automatically. And once na na-scan niya, minsan siya na rin yung nagpa-patch or nag-resolve ng mga detected flaws ng servers. So, that is continuous vulnerability management. So, next is audit log management. So, ano naman meron sa audit log? So, collect and review log. So, meaning, for example, lahat ng mga nag-login sa server number 1, so makikita. For example, sa server number 1, may nakapag-delete ng mga sensitive files accidentally. And kunyari, ikaw yung nakagawa nun and ayaw mong umamin. Di ba? Or sabi, baka isip mo is baka hindi naman makita or hindi naman nila alam na ako yung nakapag-delete. So, hindi ka nalang sasabihin. So, when it comes to audit log management, alam nila yan. So, may mga footprints kayong naiiwan doon sa bawat servers na pinaglalaginan nyo and alam nila kung anong activities yung ginagawa nyo sa mga servers. So, kahit hindi mo sabihin sa mga supervisors or sa mga heads mo, malalaman din nila eventually dahil yan sa audit log management. Okay? So, that's why kung makapag-delete ka, may na-perform kang mali or na bago mo yung settings accidentally at hindi mo siya alam kung paano ibalik sa dati. So, kindly inform agad right away yung mga supervisor or team leader ninyo. Okay? Kasi huwag niyo nang patagalin, baka maka-apekto pa siya or mag-cause pa siya ng mas malaking issue pag pinatagal. Okay? So, ganun. Email and web browser protections. Diba? So, ano bang meron sa control number 9? So, syempre, ito yung pagde-defend against phishing, email, and malicious download sa mga browsers. Okay? So, sabi ko nga, kung mga non-work related yung mga ida-download nyo, huwag nyo nang i-download. Kung hindi siya pinapa-download ng company or ng mga team leaders, huwag nyo nang i-download. Okay? So, ganun din when it comes to email, di ba? So, be observant. Baka phishing email. So, di ba? Most of the phishing email nag-a-act siya as legitimate or legit email. Di ba? Akala mo galing sa company nyo talaga. Pero, i-examine mo siya. So, phishing email siya. Di ba? Para lang ma-trap kayo or mahulog kayo sa mga trap nila and makuha yung mga credentials ninyo. So, 10 is malware defenses. Okay? Ito yung pagde-detect and, syempre, pagde-deploy and maintain ng anti-malware tools. Diba? Mga antivirus tools. Diba? So, yung paggamit ng mga endpoint protection softwares that automatically quarantine suspicious files. Diba? So, that is an example of malware defenses. Diba? Kunyari, may na-detect na mga pagda-transfer ng mga malicious files. Diba? Baka yung file sa'yo nagpo-contain ng mga viruses, mga worms. Diba? So, pwede siya, with the help of malware defenses, ma-isolate or i-quarantine niya yung mga suspicious files na yun bago pa siya makapasok sa system ninyo. Okay, data recovery, ito din yung kanina, yung pag-backup and restore ng data. So, pag network infrastructure naman, so patandaan, pag network infrastructure management naman, ito yung pag-secure and pag-manage actively din sa network devices. Diba? Ano ba yung mga network devices natin? Mga routers, firewalls, switches, diba? So, ayun. Ano yung next natin? Network monitoring and defense. Diba? So, pag sinabi natin in control number 13, so you need to detect and respond to network-based threats. Diba? So, sana, somehow, yung mga organization nyo, o yung mga system nyo din, how they develop,
makapag-detect siya ng mga threats, di ba? Ng mga anomalies over the network. So minsan, yan yung nagiging target ng hackers. Okay? Nag-create sila ng ano nga tawag sa ano yun? Tandaan niyo pa ba yung lesson yung on IT 323? Ano yung tawag sa threat na nag-create ng malaking large network traffic para hindi maging accessible yung websites or system ng victim nila? So anong tawag sa threat na yun or sa attack na yun? Anyone? Yung pag-create ng pina-flood nila ng network traffic na madaming or malaking network traffics para hindi maging accessible yung system ng victim. Anyone? Alam ko sa 323 yun. Yes. Sino yung nag-raise ng hand? Si Ryan Manuel. Sir, hindi ako sure. Pero parang Ay, ano yun? SQL injection po. SQL injections. So, hindi pa siya SQL injections. Meron pang iba. Mas appropriate or correct pa doon. So, ano kaya? But thanks for trying, Ryan. So, that's still a good answer. Anyone? So wala namang difficulties. Yes, sino? Eduardo, since sumagot. Denial of service po or DOS attack po. So, ayun, correct. Diba? So, okay naman SQL injection. More on ang SQL injection attack kasi it's a kind of attack na nagba-bypass ng mga normal safeguards. Diba? So, more likely, ang focus ng SQL injection attacks is sa database. Diba? So, that yung pinaka-correct or exact answer is yung kay Eduardo. So, good job. So, ayun, yung DOS or kung talaga magpa-flood ng maraming traffic or gagamit ng maraming devices si hacker, so it can be called as distributed denial of service or DDoS. Diba? So, yung DDoS attacks occur sa mga application layer. So, si attacker nagsasend siya ng flood of requests to a target device niya. So, to the point na, yun nga, nahihirapan na yung mga employee ng organization na makapag-login or hindi na sila makapag-perform ng task, sobrang bagal na, nag-loading na lang all throughout. Diba? So, ayun yung DOS, na to the point na, in reality pala, ang nasa loob na ng system is yung mga hacker. Diba? Parang ginawa nilang pinang-block nila yung mga network traffic para sila yung makapasok doon sa system. Okay, so good job, Eduardo. So, okay pa rin naman kay, sabi ko nga, may points pa din naman kay Ryan. So, mark ko na ito. Baka nakalimutan ko. Siling Calio. Si Tris. Mga partial points pa rin natin. So thank you sa mga nagpa-participate. Okay, yeah. So yun yung DOS, diba? Parang pag DOS kasi parang isang computer lang na nag-create ng traffic. Pero pag ginamitan na siya ng maraming devices, si hacker gumamit na siya ng maraming computers para i-target or mag-create ng mas madaming traffic, network traffic dun sa target niya. So that is the time na tatawagin mo na siyang DDoS, Distributed Denial of Service. Okay. So, ayun, yun yung example natin doon sa network monitoring and defense. Okay. So, next is security awareness and training. So, syempre, sabi ko nga, on your capstone, di ba? Baka naman pag nag-deploy or natapos siya na i-develop yung system nyo for your client. Tapos na po kami mag-develop, kayo na po bahala dyan. So, kayo na po mag-explore ng system namin. Di ba? Kayo na po, may grade na po kami sa capstone. So, kayo na po ang bahala dyan. So, di ba? Napaka inappropriate. Di ba? So, since part ng responsibility natin as an IT people, as an IT graduate or IT student, is to provide training sa mga non-IT people. Di ba?
For example, specifically, ayan, lalo yung mga nasa government yung client, di ba? More likely, yung mga government, yung mga employee doon talagang hindi sila knowledgeable sa field or sa mga pag-navigate ng mga computers. Di ba? Mga alam nila sobrang basic lang. Pag-open, yung mga word niya, hadya pa sila makapag-type o pag yung pag-requirement na ng mga word documents na ihirapan na sila. How much more kapag binigyan mo sila ng IT system. Di ba? So, kindly provide training. Diba? You need to train your users. Ganun din when it comes to cybersecurity. Hindi ka lang implement ng cybersecurity tapos hindi naman siya alam in-navigate ng mga user or employee mo. Okay, so ganun sa amin. Pag may mga bagong deploy na tools, so hindi sa amin pinapagamit naman. Parang after ma-deploy na tools, may 1 week or 2 weeks kami para magkaroon ng training para maging familiarized dun sa bagong software tools na gagamitin. Diba? So para iwas magkaroon ng issue, baka sabi ko nga, isang pagkakamali ng employee, diba? It can cause a lot of or a big business loss doon sa company. Okay? So next is service provider management. Okay? So yung third-party vendors natin. So hindi siya yung mga nagtitinda ng palamig or vendors na inaakala or na-visualize. So for example, saan ba si IT project, saan ba siya kumukuha ng mga software tools? Diba? For example, sa project namin, meron kaming, ang tawag sa kanya is SAP Marketplace. So parang yun yung vendor namin, si SAP. So dun sa marketplace nila, dun kami nagda-download, dun kami kumukuha ng mga secured software tools. Diba? So dapat aware kayo, sino ba yung mga vendors nyo? Baka kayo saan kayo nag-free download ng mga software tools, yun pala, meron naman pala kayong third-party vendors na mas secured, diba? Na mas legitimate. Diba? So, yun yung example is mga SAP Marketplace. Diba? So, medyo malaking bayad sa kanya. Diba? Pero, alam mong or confident yung may-ari na secured yung mga software tools dito. Diba? So, ganyan. Next is the control number 16, application software security. Siyempre, yung pag-secure ng mga coding practices. Diba? So, meaning, ano ba yung tamang proper way of coding? Hindi lang yung, diba? So, dapat nagkakaroon ng code review. For example, kayo as a programmer, so ipa-check nyo din sa other programmer ng other project. Diba? Baka meron silang pwedeng ma-suggest, diba? Or ma-advise sa inyo ng mga best practices, diba? Paano pa magiging efficient yung pagko-code ninyo or paano pa mas magiging secure yung pagko-code ninyo. Minsan, ang nagiging loophole din ng mga security issues is yung the way mag-code yung program. Minsan, hindi din siya ganun ka-establish or ganun ka-strong. Diba? So, to the point na yung coding, yung code structure pala yung naging dahilan bakit napasok siya na so be careful sa mga ganong cases. So next is incident response management. Diba? So you need to develop and test incident response plan. So gaano kabilis, kunyari for example may na-detect na issues or anomalies yung system, gaano kabilis yung project team nyo na magre-respond sa incident na yun. Okay? So that is part of the preparation and test response plan. Okay? So, for example, yung may mga hotline, yung mga government office, may mga hotline sila or response team sila ready in case of data breach. So, ganun din sa mga private company, sa mga IT projects. So, parang sa training namin, binigyan na kami ng list ng hotlines. Diba? So, in case na magkaroon ng data breach, ito yung tatawagan namin. So, alam na, binigyan na kami. Diba? So, in case of na mawala yung laptop na bigay ng company, ito yung tatawagan namin para i-block na nung incident response team yung laptop nila. So, that is part of the incident response management. Okay. So, last CIS control is the penetration testing. So, when we say penetration testing, ito yung simulate ng attacks, diba? To improve defenses. So, dito nga napasok yung mga ethical hackers. Na-discuss ba sa inyo sa 323 yung ethical hackers? Aware naman kayo.
Alam naman. So, di ba yung mga ethical hackers, sila nga yung mga legal employee. Diba? Part sila ng organization. Sila yung nagtetest ng mga system nyo para ma-check din alin ba yung mga weaknesses ng mga systems ninyo. And once na identify nila, i-report nila yun and magkakaroon ng mga corresponding actions based dun sa findings nila. So, bago pa siya makita ng mga actual hackers, na-resolve na agad siya. Diba? So, that is part of penetration testing. Okay? So, ayan, sinasabi lang naman dito, yung mga, so those are the three, di ba? Cybersecurity frameworks. So, patandaan ng tatlong yun. So, sinasabi lang dito na those three cybersecurity frameworks, they are complementary, not competing. Di ba? Hindi sila nagko-compete sa isa't isa. Di ba? Si organization, pwede nilang gamitin yung dalawang framework na magkasabay kung yun yung mas applicable, kung yun yung mas effective. So, pwede din nilang i-combine yung tatlong yun. Gamitin nila sabay-sabay yung tatlong yun kung yun yung mas applicable or kung yun yung mas effective. Diba? To provide or to come up with a more integrated security strategy. Okay? So, yun lang naman yung sinasabi dyan. So, let's proceed with the Philippine cybersecurity landscape. Diba? So, proceed na tayo dito sa mga law. So, since itatakal din naman yun. Ayan. So, baka kayo nakaka-encounter, I don't know if aware ba kayo sa mga Philippine cyber laws natin. So, kindly react those mga students na medyo aware sa mga cyber laws natin. Or hindi. Wala. So, baka nababiolate na kayo. Diba? Nababiolate na yung mga cyber rights yun, hindi nyo pa alam. So, ayan. So, let's discuss. Diba? So, ano ba yung mga cyber laws natin? So, first is, so we have three. At this slide, we have three cyber laws. So, pakitandaan ng Republic Act number. Diba? Pati yung kung ano yung ibang tawag sa kanya. So, Republic Act, for example, RA 10175, also known as Cyber Crime Prevention Act of 2012. So, ano ba yung mga nangyayari dito? Ano ba yung mga policy under ng Republic Act? Ito. So, mas nakafocus siya sa pag-penalize ng mga cybercrime. So, including or specifically sa mga illegal access ng data, yung mga data breach, di ba? Mga pagkukuha ng mga company or sensitive information ng organization. So, yun yung cybercrime. Mga cyber libel, di ba? Yung mga paninirang puri, di ba? On social media na wala namang basis or wala namang evidence or proof. So, you can, pwedeng mag-file, di ba? Or pwede kayong makasuhan as cyber libel. So, I think ngayon, nowadays, sa social media, ang dami na. Diba? Ang dami nang nagpa-file ng cyber libel, lalo yung mga well-known individuals, di ba? Na talagang if may sa mga social media platform, nagpapakalat sila ng mga false information regarding sa mga individuals or certain individuals. So, pwede silang mag-file ng cyber libel. Lalo na kung nakakasira siya ng integrity, diba, ng isang individual. So, be careful sa pagpo-post on social media, sa pag-i-story, diba? Baka nagpo-post kayo about someone, hindi niyo na alam na it's against the law na. Diba? Baka hindi pa kayo nakaka-graduate, nakasuhan na agad kayo ng cybercrime. Okay, so be careful. Okay, so that pasok pa rin siya sa cybercrime prevention. Yeah. Okay. Sabi nga natin, ulit-ulit na, think before you click. Think before you post something online. Diba? So, mahirap kahit ma-post mo yan or i-delete mo man yan. Diba? May mga screenshots. Diba? May mga screenshots na tayo. So kahit i-delete mo pa yan lahat, possible na may mga evidences pa rin na iba. Diba? So, ayan. Ano pa ba yung mga example natin ng cases? For example, sa Republic Act, di ba? Yung mga, for example, yung mga nakalagay dyan, mga cyber squatting, mga anti-child pornography, di ba? So, that is part pa rin ng cybercrime. So, make sure na, ayun nga, diba? Lalo na may mga minor de edad,
mas prone sila dito, diba? I think yung mga unang years ng mga digital platform natin, yung nag-i-start pa lang na ma-digitalize yung mga platform natin, yung pa-start pa lang ng social media, sobrang patok na patok ng mga pornography violations na to. Diba? Yung may mga marami pang computer shops, diba? Parang yung ginagamit yung mga computer shops, diba? So, alam ko yung before, I don't know, parang kumukonti na yung cases ngayon kasi nga naka-mobile phone na halos lahat. Diba? Pero before sa mga computer shop, talagang hinahire nila yung buong computer shop para lang ganun. Diba? So, that is a violation. That is part pa rin ng cyber crime prevention act. Okay, so, ganun. Pag may mga ganung act, mga violation, pwede siyang ma-sentence yung individual into reclusion perpetua with 2 million pesos fine, di ba, or penalty. So, and 300,000 civil damages. So, patandaan. Yeah. So, ayan, yung mga Rappler, parang nakasuhan din si Rappler ng RA 10175 sa paglabag ng violation kasi meron silang pinost about someone na may mga alleged pa lang naman, defamatory content online. So, wala pang basis. So, pinost siya online ni Rappler. So, alam ko nakasuhan din si Rappler Company. So, that is violations under Republic Act 10175. Okay, so next is Data Privacy Act of 2012 or RA 10170. So, huwag kakalimutan yung RA number. So, ano bang nakalagay dito? So, protecting individuals' personal information and communication system. So, more on sa data collections, data processing. So, ano ba yung mga example natin? So, alam nyo ba yung sa Shopee, yung violation ng Shopee regarding sa Data Privacy Act? Sinong aware doon? May aware ba? Wala. So, parang si Shopee, parang nagkaroon siya ng violation under the Republic Act 10173 dahil ano ba yung naging specific violation na? Yung mga so alam naman natin si Shopee is e-commerce platform. Diba? Kung may mga order ka online, pwede mo siya i-order doon. So yung delivery rider nila for Shopee took a photo of a minor recipient. Diba? So kumuha sila ng litrato as proof of delivery without any consent. So bawal yung pag-take ng photo na kasama yung recipient. So, specifically kung minor yung recipient. Diba? So, nagreklamo yung recipient na yun or yung family or yung parents ng recipient na yun. So, bakit kailangan picturean? So, kasi it violates the principle of proportionality under the Data Privacy Act. Okay. So, bawal talaga. Lalo na kung, syempre, kung nasa bahay tayo, minsan inappropriate yung mga suot natin. Alam natin kasi nasa bahay tayo. Or likely mga pambahay yung mga suot natin. In some cases talaga, yung mga delivery rider, I don't know if intentional nilang pinipicturean or accident ba na kahit mga inappropriate yung mga clothing ng mga recipient nila, isinasama din nila doon sa photo, which is foul, which is against the law, especially na walang consent. Okay, so baka kayo may mga ganong cases, so pwede nyo siya erase. Diba? Pwede kayo mag-file ng case for that, diba? Under RA 10171. So the NPC or the National Privacy Commission ordered Shopee to pay 15,000 sa mga nominal damages. And yun, ang ginawa pa ni Shopee, so parang ni-require ni NPC si Shopee na i-update yung company policy na ini-instruct yung mga delivery personnel na ang picturean lang is yung package na na-deliver, not the recipient. So, clear ba tayo? Nagigets ba? Na-clear ba tayo doon? Bakit nakasuhan si Shopee ng violations under RA 10173? So, ganun. Diba? So, sabi ko nga, baka may mga cases sa inyo, pwede nyo silang, pwede kayo mag-raise ng reklamo sa kanila. Diba? Lalo na kung walang consent. So pag RA 8972 naman or the E-commerce Act of 2000, so more likely ito is sa mga e-commerce platform. For example, yung mga electronic documents na mga, for example, Lazada, ganun pa rin Shopee, yung mga nagkakaroon ng payment issues, diba?
For example, naka-auto debit ka with your Shopee or Lazada. So pag mga ganong cases, 'di ba, may mga sensitive data or documents kayo na doon or information and nako-compromise siya. So under siya ng E-Commerce Act of 2000. So dapat si company aware siya na paano i-handle yung mga sensitive data or documents ni consumer or ni user na hindi siya nako-compromise or nakikita ng public. Okay? So, ayun. So, naabutan nyo, I think, aware ba kayo sa SIM registration? Sino pa yung mga hindi naka-register ang SIM? So, halos lahat. I think hindi nyo yata magagamit yung SIM hanggat hindi nyo siya i-register. Diba? Tama ba? So, SIM Registration Act or RA 11934, diba, mandates the registration of all SIM cards. So, hindi siya, although itong act na to, itong SIM registration, hindi talaga napipigilan yung scam. Pero ang na-improve niya is ma-improve yung traceability. Diba? So, as of now, parang kahit may traceability or may registration act na tayo ng SIM, parang ang dami pa rin nagte-text, diba? Na nanalo ka sa ganyan, i-claim mo yung price mo sa gantong link, diba? Parang until now, nakaka-receive pa rin ako ng gano'n sa mga sa phone ko, diba? So, hindi siya napipigilan or tuloy-tuloy pa rin, pero yun nga, siguro ang nakapokus lang sa yung registration act is to improve traceability. Diba? So if ever na mabiktima ka ng mga text messages nun, so kailangan mo lang yung phone number and i-trace talaga nila yung SIM o sino yung may-ari ng SIM. Ayan. Okay. So, ayan, ito yung 10175, ito din naman yung kanina. Diba? So DICT, ito din yung mga minention ko kanina, mga policies under DICT na dapat nag-a-align. So that's why yung mga main office ng DICT, nag-create sila ng mga DICT Batangas and mga DICT sa ibang provinces to make sure na naro-roll out talaga yung mga new policies and guidelines, diba? Para mag-align sa National Cybersecurity Plan. So that's why may mga branches na sila sa iba't ibang city, sa iba't ibang provinces. Okay? So, ayan. So, ito hindi na SIM yun. So, ito, exercise 1. Ayan. So, siguro ito, this will be, hindi pa natin siya i-present, pero this will be a take-home group assignment. So, nasa bahay-bahay naman kayo. Siguro group assignment na to on your end. Okay, since wala na din tayong time for our lecture. Okay? So, gagamitin nyo yung groupings ng capstone ninyo. Diba? So, you need to apply the global security, yung mga diniscuss natin today, and mga cyber laws. So, you need to identify ano ba yung mga cybersecurity risks na pwedeng ma-encounter nang dine-develop yung system. Okay? And paano kayo makakapag-apply? Ano yung mga pwede nyong i-apply na CIS controls. So, apply at least 2 CIS controls. Okay? So, pwedeng 3, pwedeng 5, pwedeng lahat kung gusto nyo. Pero at least 2 CIS controls. Okay? So, hindi pwedeng manghula lang. So, kindly have a background check. Diba? Kung ano ba yung pinaka-applicable doon sa inyong proposed project. So, after that, you need to map your project compliance to one global framework. So, sabi ko nga, hindi naman siya limited lang into one global framework. Diba? So, pwede nyo i-combine yung dalawang framework, pwede nyo gamitin yung 3 frameworks. So, same with the Philippines cyber law. So, sa tingin nyo, ano kaya yung mga cyber laws na magiging involved on your proposed project? So, you need to present your findings on a short PowerPoint presentation. Okay. So, ayun. So, kung kailan tayo magkaroon ng available time, siguro later on kasi may discussion, since naghahabol po nga tayo discussion, makapresent mo tayo sa module 2 sa ating afternoon session. Okay. So, basta prepare na to. It is a short PowerPoint presentation. Okay. So, any questions so far? Okay. Dun sa discussion natin kanina sa module 1, questions.
Verifications. Wala? So, si Braza. May question ka ba, Braza, kanina? Sir, Yes. ang question ko lang po is yung sa yung sa capstone namin is kung required kami gumawa ng data protection para sa capstone. Kasi po 'di ba system System. So, kung sa capstone naman, so it really depends nga sa naging agreement nyo ng client ninyo. Pero syempre, ang pinaka-basic na security ng mga system nyo is yung mga username and password, 'di ba? It's a basic authentication. So ayun nga, kung ano yung naging agreement nyo, 'di ba, with your client regarding when it comes to security. So yun yung susunod. Pero hindi naman siya required. Pero kung kaya nyo lagyan, 'di ba? Mas advisable, 'di ba? Kung may mga open source na security features na libre and walang babayaran na subscription, so mas okay kung alam yung secure and legitimate yung ilalagay. Okay? So, yes. So, sabi ko, kindly coordinate and kindly communicate with your client based when it comes sa mga security features. Hanggang saan lang ba yung security ninyo? And willing ba yung client ninyo na mag-allot ng budget if gusto nilang talagang mas secured pa yung mga system nila? Okay? So, ayan. Okay. Any questions pa? Goods pa? Or lula na? Gutom na ba? So, ayan, later on, di ba, bago tayo mag-start, so sabi ko, proceed tayo with the module 2. So, we will have a short assessment, di ba, or recitation to check if, ayun nga, naintindihan nyo ba yung lessons natin for the module 1. So, especially those students na wala pang participation. Okay? It's a very quick assessment lang. So, if wala nang questions, concerns, so baka lula na or naihilo na or baka nakain na dyan sa mga inyo-inyo, baka nakadighay na, diba? So, you may now take your lunch. So, thank you, everyone. Thank you po, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you po, sir. Yun nga.